na mas maganda daw may independent commission. Eh ang independent commission na sinasabi niya, ang magkukomisyon si Marcos mismo na pumipirma ng mga budget bills na nagiging GAA, General Appropriations Act of 2022, 2023, 24, and 25. Doon po nakapasok itong mga congressional insertions at sa aking live stream kagabi, binanggit ko nga na sinabi na mismo ni Vice President Sara Duterte kay Marcos na even sa DepEd nais pong singitan ang departamento ng tinatawag na very anomalous and questionable congressional insertions to the DepEd budget na isinasagawa ngayon nila Martin Tambaluslos sa Kongreso kung saan ang mga magnanakaw ay sila din po nag-iimbestiga sa sarili nila. Of course, may ilang matitino. Kagaya ni Congressman Ungab, ni Congressman Toby Tiangco, na hindi po nagpapatinag sa pagbangga ng ganitong uri ng mga diskarte ng mga tauhan ni Romualdez na imaniobra ang sarswela ng kanilang TRICOM o TRIDORCOM kung saan naghuramentado si Janet Dingbak siya, Queen Garin, upang pigilan ang pagbubulgar at paglalantad ni Congressman Toby Tiangco sa katauhan ni Saldico sa isang item pa lang 13.8 billion pesos po ang congressional insertions na ang pasimuno si Saldico. Aba, ang mga attack dogs at mga kabalahibo ni Saldico kagaya ni Boy Banal na Aso Santong Kabayo Benny Abante, Dingbak siya Queen Janet Garin, aba, nagpupumiglas as if tatamaan sila upang hindi may patawag si Saldico. Unahin po muna natin itong news na hindi ko natapos kagabi. Hindi pa po binibigyan ng ombudsman clearance si Boying Rimulya in his application sa pagkakapal ng kanyang pagmumukha, walang delikadesa, walang sense ng propriety and integrity. Alam niyang politiko ang kanyang pamilya at siya mismo ay astute politician at siya mismo ay operator sa politika ni Marcos Romualdez na grupo, nag-apply pa sa pagka-ombudsman. No? Talagang napakamahal, no? Very expensive ang value ng delikadesa at pagkamatino sa paninindigan sa mga tauhan ni Marcos. No? Wala silang pakialam. Basta ang pagkagahaman sa poder at kapangyarihan at ang kanilang paglulustay sa kaban ng bayan ay masusunod lang. Wala silang pakialam sa damdamin ng taong bayan, sa standard ng pag-iral ng mga maayos na pamumuno sa ating pamahalaan. Kaya hindi pa po nabibigyan ng ombudsman clearance si Boying Rimulya, but he was already put under interview. Kahapon, isinalang po siya sa interview ng Judicial and Bar Council. But that is tentative, no? Kasi according to the declaration of Supreme Court, mandatory at non-negotiable na magkaroon ka muna ng ombudsman clearance bago ka ma-consider for nomination to the shortlist ng mga pangalang isusumite papunta sa presidente for the choices to be appointed as ombudsman. So yun po, dahil may pending cases pa po si Boying Rimulya, both administrative and as well as criminal cases. Ito po ay may kaugnayan hinggil sa pagpapadukot at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon sa bogus na entity na ICC. So there is no nomination, there is no ombudsman clearance, there is no nomination. Pero alam natin po na lumabas na yung paunang impormasyon na nag-operate na po, no? Naglagay na, nagbigay na ang mga interest groups nito na paupuin si Boying Rimulya at iloklok bilang ombudsman na tirador at diskartidor para kay Marcos at kay Romualdez ay mga 7 million daw ang operational costs nito. And kaya nga inilagay bilang acting ombudsman itong si Dante Vargas upang ipadismiss ang pending cases ni Boying Rimulya so that he can be given the ombudsman clearance. Ayun.
Yun pala yun. Kung bakit hindi po ito masisikmura ni dating acting ombudsman Castillo. Babae po yun. Hindi po niya tinanggap ang ganitong special operations. The reason na si former Justice Castillo ay pinalitan po ni Dante Vargas bilang acting ombudsman sapagkat si Dante Vargas ay lumalabas na isa sa mga operators nila Marcos Jr. at Romualdez para imaniobra ang special operations sa pagpapaluklok kay Remulla sa pagka-ombudsman. Matapos na imaniobra nila ang pagpapadismiss ng mga pending cases ni Boying Remulla sa ombudsman. Ayan. Kaya kahapon po, after the interview, ay nagpalabas ng statement itong si DOJ Secretary Boying Remulla. At ang sabi niya, nananawagan siya sa ombudsman na resolbahin na daw ang kanyang pending cases. Of course, yan po ay bahagi na ng overall design na ipapadismiss yung kaso. So therefore, no more pending cases. Obligado na ngayon ang ombudsman na magbigay ng clearance. At pwede na po si Boying Remulla makonsider one of the shortlisted for nomination na siya nga po ang game plan nila. Kung bakit may budget pala ito ng mga 50 million pesos according to the sources of information na nandyan lang din po sa ombudsman. Tumutugma ang kalagayang ito sa pangyayari na napalitan nga po si Acting Ombudsman Castillo nito ni Acting Ombudsman Dante Vargas. And Tuesday, kahapon, natuloy nga ang pagsasalang kay Boying Remulla in the panel interview ng JBC or Judicial and Bar Council. Kaya, presto, kulang na lang ang ombudsman clearance. At timing man po na ito ay ipinaliwanag kahapon ng Korte Suprema na hindi ka pwedeng makonsider sa pagkakaroon ng nomination for application to ombudsman kung ikaw ay may pending cases dyan at hindi na-resolve at hindi ka nabigyan ng tinatawag na ombudsman clearance. Ayan. So mukhang into the role, no? Gumugulong-gulong na itong special operations nila Boying Remulla, Marcos and Romualdez para po imaniobra na ang ombudsman ay gagamitin nila as a weapon of political persecution, harassment, at sa kanilang special demolition job laban sa mga Duterte-allied political forces, especially and more particularly kay Vice President Sara Duterte. Kaabang-abang po ito mga kababayan, ha? And pangalawa po, bago po natin puntahan ang Sarsuela na isinasagawa ngayon nila Martin Tambaluslos sa Kongreso kung saan ang mga magnanakaw ay sila din po nag-iimbestiga sa sarili nila. Of course, may ilang matitino. Kagaya ni Congressman Ungab, ni Congressman Toby Chanco na hindi po nagpapatinag sa pagbangga ng ganitong uri ng mga diskarte ng mga tauhan ni Romualdez na imaniobra ang Sarsuela ng kanilang TRICOM o TRIDORCOM kung saan naghuramentado si Janet Dingbaksya, Queen Garin, upang pigilan ang pagbubulgar at paglalantad ni Congressman Toby Chanco sa katauhan ni Saldico sa isang item pa lang 13.8 billion pesos po ang congressional insertions na ang pasimuno si Saldico. Ang mga attack dogs at mga kabalahibo ni Saldico kagaya ni Boy Banal na Aso Santong Kabayo Benny Abante, Dingbaksya Queen Janet Garin, nagpupumiglas as if tatamaan sila upang hindi may patawag si Saldico doon po sa TRICOM Sarsuela na pinamumunuan ng ex-komunista na ngayon ay attack dog na rin ni Saldico at ni Martin Romualdez, itong si Terry Ridon. Nakakatuwa, ano? Pero hindi nila napipigilan yung mga atake yung counter-attacks and birada ni Congressman Toby Chanco. Kagaya ng, bakit hindi natin ipinapatawag si Mayor Magalong
ay nag-volunteer siya na maging resource person dito. Aba, natameme itong si ex-komunistang Terry Ridon na ngayon ay attack dog na ni Martin Romualdez at ni Tambaluslan at ni Marcos Jr. Sabi niya, someday. Dahil daw may mga sariling line-up pa sila. And then, to the rescue din itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Saling Pusa. Hindi po ito elected kung hindi kumelected. Itong si Benny Atras Abante. Hindi po ito nanalo sa elections. At ito po ay may paliwanag din dapat na mahigit 2 billion pesos. Last budget lang sinabi ni Mayor Isko Moreno ng City of Manila na itong si Benny Abante may mahigit 2 billion pesos daw na flood control projects, pero lunod sa baha ang kanyang distrito din. Nakakatuwa, mga kababayan? Kaya sarsuela ang tawag po dyan, Ang sarsuela po ay isang pagtatanghal. It is a play, it is an art or theatric presentation with comedy. Ginagamit po yan ng panahon po sa mga kolonyalistang Espanyol and even sa maagang bahagi ng pananakop ng mga Amerikano. Kaya sarsuela po, it's a comedic or may comedy theme na katawa-tawa ang tema at ito po ay pagtatanghal. It is an artistic presentation nung panahon po na hindi pa uso ang mga pelikula. Kaya po, may sarsuela na tinatawag kapag ang isang sitwasyon ay parang isang katawa-tawa. Yan, kung bakit ang title natin, Ang Sarsuela ni Marcos Jr. at ni Tambaluslos. Dennis Robert is watching. Cecil Young, bring them on camera. So maraming salamat sa pag-sustain ng ating Facebook Live at ng ating YouTube channel. Ayan. At isa pa po kanina, before I started itong ating balita at talakayan, nagkaroon pa po ng isang forwarded message. At ang nakalagay po doon, ang ating economic prospects from S&P Global Intelligence on Economics, bumaba po ng 1.7 trillion pesos ang economic investment projection sa Pilipinas dahil po sa halos 3 linggo na pagkakasambulat o pagkakasiwalat nito ng tinatawag na the notorious plunder scandal of the century sa Pilipinas, kung saan hindi po halos makita, maramdaman o naipatupad ang umaabot sa 1.2 trillion pesos na flood control projects ni Marcos at Romualdez noong 2022 July hanggang May of 2025. 1.2 trillion pesos po ang pinag-uusapan natin, kung saan almost 60% or mahigit pa ang nawawala, hindi na ipatupad, naging ghost project o kaya ay ginamit bilang pamamaraan para dambungin at kulimbatin ang pondo ng bayan. So if we're talking about 1.2 trillion pesos cumulatively, meaning mula doon sa July 2022 hanggang May of 2025, ay siguro mga malaki na yung 700 billion lang ang may reality. Ang hindi makikita, mahigit 500 billion. And that is a minimum estimate projection, mga kababayan. O baka mahigit pa, kasi nga may mga ghost projects. Mantakin mo, kalahating trilyon, more than 500 billion pesos ang pinaniniwalaang nawala sa loob po ng 2022 to 2025 na pamamahala nila Marcos at Romualdez. At ang pinag-uusapan pa lang natin, ito pong flood control projects. Okay? So, sinasabi po nitong S&P Global Economics Intelligence na mga 1.7 trillion pesos po ang projected losses sa market projections ng Pilipinas, at least in the last 3 weeks.
Yan po ay ang pagbaba ng foreign direct investment participation, market activity ng mga investors, at pati po ang economic stability in terms of income production, mga 1.7 trillion pesos po ang ibinaba o ang pag-shrink ng market output ng Philippine economy. Market output meaning yung napoproduce na kita mula sa mga investments, stocks, at iba pa pong mga pang-ekonomiyang gawain at activities sa loob ng isang economic system kagaya ng Pilipinas. So for the last 3 weeks, nawalan po tayo ng almost 1.7 trillion pesos. Dahil po yan sa tinatawag na pagbagsak ng pagtitiwala ng mga investor, ng mga mamumuhunan sa kalagayan ng ating panggobyerno. Na ang ibig sabihin po ay wala silang nakikitang matinok na pamumuno at kung kaya delikado na ang korupsyon at ang ginagawa ng mga politikong ito ay maidadamay pa ang kanilang investment or mga negosyo sakaling sila po ay pumasok sa Pilipinas. Ayan. So yun po ang ating kinakaharap. 1.7 trillion pesos po ang naging epekto ng pagbagsak nito ng ating market activity and output. Malaki po yun, mga kababayan. And these are data na binabantayan natin kasi ito din po ang nagaganap ngayon sa bansang Indonesia. Because of massive corruption scandal, abuse in public fund, at ang abuso ng mga politiko nila, yung kanilang mga representatives sa kanilang gobyerno, mga kababayan, yung parang equivalent ng ating mga kongresista, umaabot po sa mga 800% ang itinaas ng kanilang allowances, privileges, and salaries. Samantalang bagsak naman ang kita at income at kabuhayan ng milyong-milyong mamamayang ng Indonesia. So dahil po sa ganitong pangyayari, nagtulak ito ng malawak na pagkagalit at pagkilos ng mga Indonesians, no? Sa halos 5 probinsya at 4 na malaking syudad nila maliban po sa Jakarta. May panununog, may riot, at may mga looting na nagaganap na. Hindi po natin ninanais na doon tayo patutungo. But hindi rin po natin mapipigilan kung ano po ang antas na magiging reaksyon at ng pagkagalit ng mamamayang Pilipino dito po sa mga nangyayaring iskandalusong pandarambong, pagnanakaw, pangungurakot na halos inutil ang gobyerno ni Marcos, na ito ay mabigyan ng konkretong solusyon habang hindi naman po na ililingid na sila ang punot dulo at pasimuno nito si kanyang pinsan at ng kanyang asawa na pakialamera at nagsusulsul ng kanyang sarili sa pamamahala kahit wala siyang mandato ng taong bayan. No? Ito po ang mga kalagayan na very similar and parallel to the crisis situation that is engulfing na bumabalot ngayon sa bansang Indonesia. Nakapareho at malapit lang po sa atin ang bansang ito at nakikita ng mga mamamayang Pilipino ang similarities ng pagkagarapal at pagkagahaman ng kanilang mga government officials sa Indonesia kung kaya nagalit at umalsa. Nagkaroon po ng malawakang mga mararahas at mga confrontational na mga pagkilos ang mga mamamayan sa Indonesia with the same and similar issues na kinakaharap natin sa ngayon. Ayan. Kaya apektado na ngayon ang ekonomiya ng Indonesia. Sa atin, wala pang ang ganong kalagayan na nagrarayot na sa galit ang mga mamamayan on the streets, no? Confronting the government officials, ay bumagsak na po ang ating market output by 1.7 trillion pesos in the last 3 weeks. Ano pa kaya kung lumawak Rolliser, Wawi, Pai, Puentes, Jones? Wawi Jones, cheers! At ganun din po sa New Zealand yan, kina Rosana Jones, si Biggie Jones, Hannah Bro, and Chichi Jones. Ayan. Mga pamilya po namin ito doon sa New Zealand. Sila Wawi Jones. Mga kababayan,
bakit tinawag na zarzuela? At bakit may objective, may malalim itong layunin ang Moro-Moro, Diskarte, Bogos na patawag na TRICOM to investigate daw the involvement of corruption scandal sa mga flood control projects, no? Una, paano mo paniniwalaan ng taong bayan ang mga magnanakaw na itinuturo na sila ang pasimuno ng pang-iistapa at pang-sindikato sa pagpapalusot ng mga congressional insertions, mga pork barrel na pinagmumulan ng mga hinigop at dinambong na mga bilyon-bilyon na pondo, sila din ang mag-iimbestiga ng sarili nila. Kaya nga nakita kahapon when they were confronted by a very revealing declaration by one of them referring to Congressman Toby Chanco, malinaw na hindi nila kayang ipatawag ang mga kagaya ni Saldico, ang kagaya ni Dong Gonzales, ang kagaya ni J.J. Suarez, ni Martin Romualdez, na konektado pala ito sa mga Diskaya company and couple na ibubulgar ngayon, na involved sa paninindikato sa flood control and other infra projects, no? So nang kinumpronta po sila ni Congressman Toby Chanco, sabi niya, akala ko walang sasantuhin, walang sisinuhin. O bakit ayaw nating ibulgar dito at pangalanan at ipatawag na rin mismo on the floor itong si Saldico? Bakit? O yun. So nagkampi-kampihan na, nagmaniobra na itong Deng Baksha Queen, no? Na itinurong mga maniobra ni Garin noon nung nasa Department of Health pa siya sa panahon ni Noynoy Aquino, to the rescue itong kahiyahiyang mga diskarte na tapal-tapal, tabon-tabon, maniobra upang hindi maipatawag ang totoong mga salarin at mga pasimuno ng katayan at sinindikatuhan sa budget, kagaya nitong itinuturo ni Congressman Toby Chanco na si Saldico. To the rescue din po itong saling pusa na hindi naman elected kundi kumelected lamang at nagbabanal-banalan na si Benny Boy Banal na Aso Santong Kabayo. So mga kababayan, makikita natin zarzuela. Pag sinabing zarzuela, comedy, katawa-tawa. Sapagkat ang layunin nito ay hindi investigasyon. Ang layunin nila, cover up. I-cover up ang kalagayan nang sa ganon po lituhin ang taong bayan. Kasi nga, umaalagwa na lumalarga at hindi na nila mapipigilan, nila Romualdez, nila Marcos, at ng mga kasabwat nila, ang Senate Blue Ribbon Committee investigation na mas credible, mas kinikilala, at mas pinaniniwalaan at binabantayan ng taong bayan. So, kumuha sila ng inisyatiba na ang layunin ay lituhin ang taong bayan, to confuse the people, not to investigate, but to make some cover-up and disinformation. Halimbawa, hindi pa nagsisimula ang diskarte zarzuela ng TRICOM nila Redon na ito, na ex-komunistang tagapagtahol ngayon ni Marcos at Romualdez sa Kongreso, tinuturo na ni Benny Abante ang Davao at ni Redon na iimbestigahan daw nila ang Davao City at ang paligid nito hinggil sa mga flood control projects ni Pulong Duterte. Di ba katawa-tawa? Ang nalulunod sa mga pagbabaha ang mahigit 10 million na mga Pilipino sa paligid ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at pati na rin po Quezon, and then dito sa Bulacan at Pampanga, bakit hindi ito ang ipatawag muna at unahin? Bakit may pabirada kaagad, may siniko kaagad ni Redon at ni Abante, ni Boy Banal na Aso, ang Davao City sininggle out nila. Samantalang napakalaki at kalunos-lunos po at kahindik-hindik ang mga nagbuhumiyaw na kriminal na mga pangungontratang pandarambong ang kanyang pinatunguhan dito sa paligid ng Metro Manila. And even Benny Abante himself has a lot of explaining to do. Bakit ka may 2 billion mahigit lituhin, linlangin ang taong bayan, magsagawa ng mga kontra-impormasyon, at ang pangatlo cover up, anong tawag mo natin mga kababayan doon sa hindi pagpapatawag kay Saldico at to the rescue itong mga barkada at kabalahibo niya na nai-involve din sa maraming mga iskandalo ng anomalya sa mga public infrastructure projects na ito, kagaya po nila Garin, kagaya ni
Abante, nagkampi-kampihan na sila. Mabuti po at hindi nila nadadaan sa gulpi di gulat si Congressman Toby Chanco, no? I can just imagine kung nakapasok kami, no? Imagine ko lang kung nakapasok yung party list natin na ipanaw sa bayanan, ano kaya kalagayan pag nandun po si Ka Eric, no? sa floor na ganito ang mga kaharap natin, ano? At mas maganda pa kung naabutan ko pa si Boy, ex-kalderong NPA na si Paduano, ano? Palagi sigurong mag-recess ang deliberation kung magkaroon ng ganitong banatan at konfrontasyon, no? Kasi mag-a-align ako sa paninindigan ni Congressman Toby Chanco at ni Congressman Ungab, no? Na walang banal na aso, walang santo-santuhan, ipapatawag kung ipapatawag, pero that is not the purpose. Kung bakit may Zarzuela Tricom na kunwari mag-iimbestiga din sa flood control project. The purpose ay tatlo. Lituhin ang taong bayan, magpalabas ng kontra-impormasyon tantamount to disinformation and misleading na mga narratives which ginawa na nila earlier. Davao daw ang daming flood control projects na dapat maimbestigahan. Hindi nga nila may patawag ang mga pasimuno ng ganitong mga kasindikatuhan sa budget like Saldico. Tapos si Pulong Duterte, itinuturo nila, no? I'm not exonerating Davao na walang anomalya, nor am I exonerating Pulong Duterte. Pero hindi po doon nakikita ang pattern ng abuso at mga panggagancho sa proyekto, kundi sa paligid ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Bulacan, Pampanga area. At pati sa Iloilo, nagrereklamo na rin po sila Mayor Jerry Treñas or ang kanyang anak ngayon si Mayor Raisa Treñas, no? And a lot of these contract criminal personalities na itinuturo na sindikato ang record sa pangontrata, mayroon ding mga proyekto ito sa mga lugar including ang doon po Pretty Boy, Santa Maria, Flores, sa Mindoro, ba't hindi ito pinapatawag? At pati sa Bicol, ba't hindi ito sila pinapatawag, mga kababayan? So, the purpose itong Zarzuela Tricom comedy nila is lituhin, confuse the people, create an atmosphere of counter-narrative tantamount to misleading information na magkokontra sa resulta ng Senate Blue Ribbon Committee at ang pangatlo, mag-cover up. Ayun. And then, mag-counter-attack. Yan ang purpose niyan. And walang mangyayari na anumang Zarzuela Tricom operations nang hindi binabasbasan o binibigyang bendisyon o blessing ni Martin Tambaluslos. Pasimuno nila ito. At pangalawa, bakit po kailangang igiit nila ang ganitong walang katuturan, walang kredibilidad, at hindi nga kapanipaniwala, comedy ang tawag, na uri ng pagtitipon sa House of Representatives, samantalang malarga na ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasabay po nitong Zarzuela Tricom ay nagsagawa din ng anunsyo ang Malacanang sa pamamagitan ng tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro na magsasagawa daw ng independent commission or independent body para magkaroon ng masusing investigasyon sa mga anomalya involving flood control projects, no? Yung pandarambong, pangungurakot at pangungulimbat. Excuse me, how can that be independent when the one creating it, like Marcos, at ang mga tauhan niya, ay sila mismong involved sa ganito po na uri ng kriminal na pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Parang sinasabi natin na magpapatawag si Marcos ng summit ng mga bank robbery group, kidnap for ransom group, highway robbery group, akyat bahay, mga snatcher, mga terter, mga magnanakaw, at mag-summit ang mga magnanakaw, and then gagawa sila ng recommendation paano gagawin ang pagsugpo sa kriminalidad ng pagnanakaw. That is the very simple parallelism. Yung nakikita ko pong pagpapahayag paano ipasimplify ito. Parang ang binabanggit ni Marcos at ni Aling Claire Marites na tagapagtahol ng Malacanang na mas maganda daw may independent commission. Ang independent commission na sinasabi niya, ang magkukomisyon, si Marcos mismo na pumipirma ng mga budget bills na nagiging GAA,
General Appropriations Act of 2022, 2023, 24, and 25. Doon po nakapasok itong mga congressional insertions. At sa aking live stream kagabi, binanggit ko nga na sinabi na mismo ni Vice President Sara Duterte kay Marcos na even sa DepEd nais pong singitan ang departamento ng tinatawag na very anomalous and questionable congressional insertions to the DepEd budget amounting to 19 billion pesos in the guise na magbibigay ng tulong sa pagko-construct daw ng classrooms and school buildings. Sila Saldico, my goodness. Hindi pinayagan ni Sara Duterte. And kahapon din mismo, binanggit ko sa live stream natin, na itinuturo ni John Vic Rimulya, ang DILG Secretary, na ang unsolicited proposal, meaning pag sinabing unsolicited proposal, ang pagbibigay ng project proposal nang galing sa kontraktor o supplier, hindi nang galing sa open bidding ng gobyerno. So nagsubmit ng unsolicited proposal ang grupo ng mga kontraktor at supplier na konektado kay Saldico. Hindi po yan galing kay Ka-Eric, galing po yan sa public discussion na ginawa ni Secretary John Vic Rimulya nang tinanong siya kung totoo bang nagkabanggaan kayo ni General Diwata Torre hinggil sa pag-procure ng high-powered rifles, no? Kasi ang Galil na made from Israel na 6 rifle, ang unit price yata niya nasa 45 to 55,000 lang yan per item. So bakit naging 100,000 ang rifle na gagamitin na ibibigay 80,000 sa PNP? At kung M16 naman na R4 na 5.56 din ang kanyang kalibre na ginagamit ng AFP, nasa less than 50,000 lang din po yan, hanggang 55,000 din ang R4. Ang T4, nakapareho pong rifle din na ginagamit sa mga special forces, nasa 60,000 lang din. O bakit nag 100,000 per unit ang proposal? Unsolicited. At ang pinanggagalingan o panggagalingan ng pondo, mga kababayan, ay congressional insertion. At nadulas nga po ang dila ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG. Sabi niya, no, it was not my proposal. It was a very clear unsolicited proposal. Nang galing ang proposal sa contractor suppliers na konektado kay Congressman Saldico dahil ang source of fund, congressional insertion. Wow! Terrible! Isa po ito sa sinasabi natin. How can Marcos convince the Filipino people na hindi po siya po ang pumirma ng 3 budget bills na naging bas kung saan pumasok po ang paninindikato, pandaraya at pangungulimbat na ito. Mula July 2022 to May 2025 po ang nawawala na pondo sa flood control out of the total 1.2 trillion pesos, mahigit po 500 billion pesos ang hinahanap. Hindi makita, ghost project, substandard, hindi pa kasama. So kalunos-lunos po ang nangyaring ito, pero hindi naman lahat ito magaganap at magkakaroon ng katuparan na maipatupad ang pangungulimbat kung hindi lumalabas ang pondo. At ang nagpapalabas ng pondo, DBM, sapagkat pinondohan at inapayan. Kaya mga kababayan, huwag po tayong malito dito sa sarswela nila. Sapagkat ito din po ang naging bangayan ni Senator Marcoleta, ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, laban po kay Kiko Cuneta, Kiko Sharon. Kiko Sharon Pangilinan, no? Nagalit siya pag minimension ang pangalan ni Sharon Cuneta. Totoo naman nakilala siya dahil kay Sharon Cuneta. Parang si Ralph Recto din, ginamit niya rin si Vilma Santos sa kanyang political operation. So, totoo naman yan, Senator Pangilinan, ba't ka magiging balak sibuyas, no? Mag-apologize daw ang Net25 TV at ang mga anchor nila dahil kinakansyawan siya sa Kiko Cuneta Pangilinan.
Anyway, ang gusto ni Kiko at ni Tito Soto, magkaroon daw ng independent investigative body on flood control, anomaly, and corruption scandal. Ang sagot sa kanila ni Marcoleta, nandito na nga ang Senate Blue Ribbon Committee. What else do you want to do? Ang ibig sabihin po niyan, Kiko Pangilinan and Tito Soto ay gumagalaw yan doon sa diskarte ng Malacanang. They are acting in behalf of the agenda of Malacanang and Martin Romualdez. Klaro na po kung anong alliance na ito. The alliances of Marcos and Romualdez ay also extended papunta sa mga dilaw at mga pink at grupo ng komunista, mga hilaw na komunista, at ito pong mga nagkukunwaring mga independent bloc sa Senado like Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto. hindi po nila maitatanggi. They are acting in the interest ni Marcos at ni Romualdez para makuha, agawin ang inisyatiba mula sa grupo nila Senator Marcoleta na silang namumuno at namamayagpag ngayon dito sa Senate Blue Ribbon Committee. So dapat maimbestigahan din po ito ang congressional insertion na inattempt ng mga grupo konektado kay Saldico, nag-submit ng unsolicited proposal, my goodness, sa PNP. At mabuti hindi po ito natuloy dahil kumalat na po ang mga impormasyon na magkakaroon ng overpricing. No? The most that you can have for a very good rifle, high-powered rifle na caliber 5.56 or Armalite compatible na replay na ipapadeploy mo as equipment and tool for combat and other security functions ng PNP ay 60,000 per unit. Siguro ang gandang quality na yan, ano? Fully installed na yan and may kompleto na, ready to use, no? At high quality. Pero yung 100,000 per unit, my goodness. 40,000 to 50,000 ang i-overprice at ang 8 billion ay mga 4 billion lang ang ipapatupad na reality. Sinong makikinabang dito? At may narinig tayo na konektado sa Malacanang. Ang isang kapartner na supplier na dumaan at nagpartner sa grupo ng mga konektado kay Saldico. Ito po ay revelations na ang nag-reveal na ang Saldico involved din sa insertion na ito ay walang iba kundi si John Vic Rimulya, ang DILG Secretary. Ayan. Nagkakabulga, nagkakabistuhan na. But the basic element, babi pa rin po ang pananagutan at ang prinsipal na panawagan na dapat hindi natin pababayaan na makatakas sa kanyang pananagutan si Marcos at si Romualdez. Ayan. And wala nang ibang opsyon kundi talagang palayasin ito sa kapangyarihan ang magpinsan na ito kasama ng asawa ni Marcos because walang ibang pinatutunguhan ang ating bayan at ang buong lipunan kundi pagkalugmok, pagbagsak ng buong ekonomiya at paggapang ng kabuhayan ng milyong-milyong mamamayan, perwisyo kaliwat kanan at kaguluhang politikal na nagre-resulta ngayon sa malawakang pagkakahati-hati ng mamamayan habang napapabayaan ang matinong pamamahala sa ating gobyerno. So wala pong ibang patutunguhan nito kundi talagang pukawin ng taong bayan. We have to awaken, organize the people, and make a collective action in accordance sa kanilang constitutional right to demand for the resignation or for Marcos to step down. At kailangan po maging matatag at tuloy-tuloy ang panawagan na yan ng taong bayan. Kung kailangan po mag-occupy ng mga lansangan, ng mga munisipyo, ng mga plaza, at ng buong bansa ay kumilos upang mapatigil na po itong kasabwat ng kasindikatuhan ng pangungulimbat at pandarambong sa kaba ng bayan na pinangungunahan ni Marcos Jr. at ni Romualdez at ng mga aliporis nila at palayasin na ang mga kongresistang magnanakaw na ito at mga kasabwat ng kriminal na mga contractors at ng kanilang mga aliporis na mga mandarambong sa loob ng DPWH at pati sa Commission on Audit mayroon pa palang koneksyon at sa DBM malinaw po na
Ang lahat na ito ay magaganap kapag napalitan si Marcos. At kung kailan mangyayari at kung paano mangyayari, gagawin dapat yan ng taong bayan. Kasi kung hindi kikilos ang mga mamamayan, mga 2 taong kalahati tayo mag-suffer ng ganitong uri ng walang direksyon, mapang-abuso, mapandarambong, at walang pakialam sa kalunos-lunos na pagkalugmok ng kalagayan ng sambayan ng Pilipino at pagkalugmok ng buong bayan natin kung hindi kikilos ang mga mamamayan. What has to be done, what we have to do, and what we are going to do. Mula rito po, pag-uusapan natin kung paano nagaganap ang people power. Paano po mabubuo ang tinatawag na sama-samang pagkilos ng mga mamamayan. How do we develop the collective sovereign action of the people for the government na dapat maireforma ito, baguhin at maitanggal, no, matanggal sa kapangyarihan ang mga pasimuno ng pangungulimbat, pandarambong at mga pang-aabuso sa kapangyarihan at paglulustay sa pundo ng mamamayan.